Hello. Magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk News PH. At welcome dito sa Justin Talk News PH. At before we start, bago tayo magsimula sa mga talk natin dito sa Justin Talk News PH, paki-press naman ng like. Then share this video to your friends, ang mga kakilala natin. At also, paki-follow naman dito sa Justin Talk News Page. At most of all, napaka-importante dahil sa mga bagong viewers natin, paki-press yung subscribers button. So, paki-subscribe dito sa Justin Talk News Page. So, what are the topics we're going to talk this afternoon? Gusto kong i-discuss itong affidavit, yung pagsampa nila sa affidavit ni Madriaga at yung pag-request ni Siljuk, sinusupoy na niya ang mga bank deposits, siguro bank statements at ni BP Inday Sara ang kanyang salin. So we will be discussing that. And also bukod kay kay Siljuk, kasama rin dyan si Dilima sa nag-request sa AMLC, Anti-Money Laundering Council, na ilalabas itong mga bank statement. Basihan daw nila na nagkamal si BP Sara ng ill-gotten wealth. So yun ang basis nila. So we will be talking about that. And tungkol naman kay Madriaga, yan ang ginawa nilang whistleblower para sa itong paratang nila ng ill-gotten wealth. Nung programa ni Inday Sara sa Seminay, yung Tapang at Malasakit, sinabi niya, ipinpoint nga ninyo kung saan dyan ang ill-gotten wealth or yung hindi ko na-deklara dyan sa salin. Saan ba dyan? Ipo-point out ninyo kung saan dyan ang unexplained or hindi niya hinayag na kayamanan niya na nasa salin niya. At ipapaliwanag daw niya. Ito rin isa sa mga bagay na naisip ko rin, kasi maraming mga opinion or mga komentaryo with regards dito nga sa darating na Monday, which is the deadline for the submission of any reply from the camp of BP Inday Sara to the charges doon sa form of substance na inaprubahan ni Jinky Luistro, headed Committee of Justice sa House of Representatives, ng boto nga 54-1. Si Bong Suntay lang, ng congressman ng Quezon City, ang hindi bumoto in favor of the form and substance ng impeachment charges laban kay BP Inday Sara. So ngayon, ito nga, marami nagsasabi, before we go to the ill-gotten wealth issue, maraming nagsasabi kung pupunta ba si BP Inday Sara or magkaroon ba siya ng representative o sasagutin ba niya yung mga charges na yan, mga allegations na naging laman diyan sa impeachment number 3 and 4. Maraming idea, alam mo naman dito sa Pilipinas, ang dami abogado, maraming nag-abogaduhan at maraming opinion. Mayroon pa nga na 3 and 4 daw, pwedeng ma-dismiss yan dahil consolidated nga yung 4 na impeachment case at yung 2 naman na
tinanggal ng ni na Jinky Luistro dahil daw lumabag doon sa 1-year bar rule dahil 6 nga dapat. Yun, pinail ng 2 and 3 yata, kaya tinanggal nila. Pero sabi ng iba, naapektuhan yung 3 and 4 na impeachment case dahil consolidated daw yun noong pa, kino-consolidate na nila. Pero I don't know kung ang makakaalam niya ng Supreme Court lang kung mag-file sila ng reklamo with regards to that issue. Technicality na naman yan ulit. Pero regardless dyan, sa ganyang pangyayari, sa tingin ko, hindi rin tayo sure talaga kung sasagutin ni BP Inday Sara. Kasi once kung hindi sila mag-file ng sagot, katulad din ng korte, kung hindi ka sasagot o wala kang abogado, magde-declare yung judge na not guilty plea mo o kung i-arraign ka na. Parang ganun. Kung hindi sasagot si BP Inday Sara diyan sa mga charges na yan, at sa tingin ko kung sasagutin pa niya, wala na para makumbinsin niya yung 54 na bumuto na talagang hindi bubuto yun dahil involved sila diyan sa malita issue So, alam naman natin ilan diyan. At yung iba siyempre nakakaroon din ng malita. Kaya hindi talaga sila bubuto. Kung kahit anong gagawin ni BP Inday Sara, pupunta man siya dyan o hindi, o magpaliwanag siya, wala magyari dyan. Ganyan pa rin yan, 54. At siyempre, dagdagan nila ng 52 yan para ma-endorse na sa Senado or trial. Sa tingin ko yun ang mangyayari. I don't know kung ibigay nila ni BP Inday Sara yung sagot nila. Kasi gusto rin ng House of Representatives yung mga prosecutors dyan para mapag-aralan yung sagot. Hindi sila ma-surprise doon sa trial kung paano sagutin. Kasi kung doon sa trial yung sagutin, baka hindi nila alam kung paano sagutin. Hindi nila mapag-isipan kasi nakikita naman natin ng mga abogado dyan sa House of Representatives, si Dilima, si Siljokno. Ano ba naman yung Siljokno? Daming palpak yan. Si Dilima, wala rin yan. Panay ang pilit na sagutin mo. Kasi alam ko kung anong sagot ni BP Inday Sara, doon siya magbase nang ididipinsan niya. Diba? Kung hindi sagutin ni BP Inday Sara, doon na sa trial sasagutin. Ay, wala na kayong time siguro na sumagot ulit kung nasa actual trial na. So ganun yun, diskartihan lang yan ng mga abogado. At kung para kina Dilima na wala namang sulit na ebidensya yung mga charges nila against dito sa mga abogado ni BP Inday Sara na talagang mga batikang abogado na yan, talagang ang buhay, ang hininga nila ay dyan sa pagdidipinsa ng kanilang mga kliyente. Talagang trabaho nila, profession nila yan. At nasa tama pa sila. Paano mo dipinsahan yan? What I mean, paano mo sagutin ng mga kung gigibain na yung mga mga charges ninyo na sa totoo lang walang ebidensya. Inaprubahan nila yung substance, alam naman nila walang sulit na ebidensya. At hanggang ngayon, naghahagila pa sila ng ebidensya. Kaya nga bigla nilang pinasok yan si Madriaga. Na kahit sinong abogado tatanungin mo, matatawa. Yung mga kwento niya, klarong-klarong hearsay, gawa-gawa lang niya yung mga allegations ni Madriaga na walang ibang intensyon para lang maninira, siraan si BP Inday Sara. Marami namang congressman nagsasabi, okay lang yan kahit matalo kami sa impeachment na hindi namin makonvict si BP Inday Sara, basta masira lang siya sa mga tao, bumaba ang kanyang rating at kayang habulin ng kandidato namin. Talaga kayanin ba ninyo yan? Kahit sabihin natin na ang base ni BP Inday Sara ay yung 35% na mga sa mga botante na sabi nila ang total is 35% daw ang niyan ang kay Sara.
base niya yon. Hindi yan mababawasan. Pwede magdagdagan. Kung isa ang kalaban, kasi yun nga ang gusto mangyari ni BBM, si Lini. Ngayon, marami namang nagagalit kay Lini. Bakit kain suka tayo? Sinusuka na natin yung mga tao na yan, si BBM, tapos makipag-alyansa tayo sa kanila. Yan mga sabi na, mga sulit na mga dilaw. Yung talagang dilaw galing pa doon sa People Power 1. Mga dilaw, tulad nila ito si Watson, dilaw yan eh. Sila Lini, pero naging pink si Lini. Sina Risa yun ng mga pink. Yung mga totoong dilaw talaga, sina Drilon, dilaw yan, Irisi. Mga liberal talaga yan. So ayaw nila makipag-alyansa kay BBM. Pero kung one-on-one lang, na hindi naman nangyari dito sa, kung sabagay mga bata pa kayo eh, talagang mahina na yung 5 kandidato. Yung nakaraan 8 eh. Siyempre yung iba mga nuisance candidate, pero marami ring na hindi mo naririnig ang mga pangalan na tinanggap naman ng Comelec. I don't know kung pilitin ng Comelec na hindi na tumanggap, nuisance na lahat. Kahit may mag-file dyan ng candidacy, gawing nuisance para one-on-one na lang. Kasi alam nila matatalo sila kung maraming kandidato. At siguro ipipilit nila yung one-on-one. Pero kahit na one-on-one, sino bang kakalaban ni BP Inday Sara? Kahit na one-on-one, si John Beck, kahit si Lini, wala yan. Hindi yan mananalo kay BP Inday Sara. At itong pagdeklara ni BP Inday Sara ng maaga ay napakalaking bagay kasi na-consolidate na niya yung mga supporters niya. Ilan na ba ang nagpahayag na mga non-government organization, mga NGOs? Ang dami na, unti-unti na, kaya milya-milya na pagdeklara nila. Sina Risa na pipiliin pa lang daw, si John Vic o si Rapi Tulfo, sira na yung mga Tulfo, pang barangay lang yan eh. Dito sa pangyayari ngayon paano niya dipinsahan yung tumatanggap, lalo na si Erwin, tumatanggap ng malita, 2 beses pa nung congressman siya at ngayon pagiging senador. Talagang mahirapan yan, pati si Rafi. Ngayon si Lini, kahit nang sabihin natin na nandiyan yung liberal, pero wala rin, kahit na sabihin mo pa, dahil nga 60% ng voters natin ngayon ay mga Gen Z. At yan si Bam, nakachamba lang yun si Bam dahil nga sinusuportahan ng iglesia. Kung hindi pa, wala rin yan. Hindi naman hawak nila lahat ng Gen Z eh. Maraming Gen Z na kay BP Inday Sara. At ngayon, yung sinabi nilang kumampi dun sa mga liberal noon, kay Kiko at saka ni Bam, unti-unti na nagpupunta kay BP Inday Sara. So ito nga, balikan natin yung request ni Duke na request nila yung bank account na pabuksan ng EMLC at ikumpara nila dun sa salin ni BP Inday Sara. Sabi ni BP Inday Sara, may salin na ako dyan, alam na nila yan eh. Sigurado daw siya na may salin na. Kaya nga si Ridon at saka si Ridon ba yun? Si Ridon nagsasabi na may ill-gotten wealth si BP Inday Sara. Ngayon, ito nga, kung magparatang ka, halimbawa niyan na may ill-gotten wealth, dapat kasi may kasama ng ebidensya. Ano bang charges na binigay niyo kay BP Inday Sara? Di ba misuse of confidential fund? So kailangan, kung gusto niyong pabuksan ang bank account ni BP Inday Sara, na which I doubt kung kaya niyong pabuksan yan o susunod yung EMLC, yung Anti-Money Laundering Council, na nangyari na yan doon nung una. Yung charges na yan, rehas na yan eh. Kapanahonan ni President Duterte, nalalaban ninyo yun, yung punta pa nga si Panilo sa BPI Julia Vargas, na hindi nga sumipot si Trillanes eh. Kaya gusto sana niya isampal yung
bank account, yung bank statement ni ni President Duterte na 15,000 lang yung laman ng BPI, at kinonfirm ng BPI na yun lang naman talagang pera ni President Duterte dyan sa account na yan, na pinalandakan ni Trillanes na may billions daw ang laman. O ito na naman ngayon ulit, sino bang yung mga script na yan ay gawa-gawa ni Trillanes yan sigurado, na kinakagat naman ng HOR dahil wala silang ebidensya makukuha. So ngayon, ang demanda nila kay BP Inday Sara is misuse of confidential fund. So ibig sabihin, winaldas niya yung confidential fund kahit may COA report na cleared na si BP Inday Sara. Sabihin lang may disallowance. Ano bang ibig sabihin ng disallowance? Meron kang mga dokumento na hindi mo sinubmit, i-complete mo yun. Hindi ibig sabihin na ninakaw mo yan. Kaya nga may disallowance dahil na-disburse mo na yung pera, naibigay mo na yan doon sa project, doon sa mga nautangan mo ng project. O, paano dipinsahan yan? Napakasimple. O, sabihin mo ninakaw. Paano nga ninakaw na may disallowance ka? May disallowance di binigay na kulang ka lang sa resibo. O, kung yung mga nasa sales, mag-liquidate ka ng expenses mo. Kung halimbawa, nagpupunta ka ng isang lugar, meron kayong mga conference, collate mo yung mga resibo mo, pagkain, hotel, lahat, transportation, ipunin mo yun at i-liquidate mo yun. Parang ganun. Alam mo naman sa COA, sila mabusisi dyan sa resibo, kailangan kumpleto para hindi ka mabigyan ng disallowance. Hindi ibig sabihin na ninakaw mo yung pundo na yan, di ba? Kaya nga nabura na yung 11 days. Siyempre 11 days matagal na ginawa yung mga project na yan, nakapurma, naghahantay na yan ng pundo. Utang mo yan, ginawa na ng ibang mga agency yung na yan, may mga tauhan na nag-implement ng mga program na yan, kailangan ng pambayad yan. Ganyan naman mangyari sa gobyerno. Pagdating ng pera, isang araw nga kaya ng 1 billion, isang syudad na typical na syudad lang magre-release na pambayad ng utang doon sa mga projects na yan. Yun din nangyari, kaya nabura yung 11 days. Akala kasi nila mga tanga yung mga tao na hindi maintindihan yan. Kaya wala na yung 11 days nila na confidential fund. Ngayon nga, yun gusto mangyari ni Seljuk, na misuse, na ang pera daw galing sa confidential fund, yun daw ang ginamit dyan sa ill-gotten wealth. Paano mo probahan na ninakaw ni Inday Sara? Meron bang taong may hawak yan? Kaya nga ito, pinalabas nila si Madriaga. Sabi na binigyan daw siya ng pera, ilang billion yun na dineliver. Wala namang billion yung confidential fund. 125 million lang, parang masabing billion yun na binigay daw niya kay Nolasco ba yun? Colonel Nolasco, yung Vice Presidential Security Group, BPSG. Si Velasco ba yun? Nolasco. Na daw, nagtitext daw sila na ganito. Screenshot pa. O paano mo? Ang daling gagawin yan, ginagawa ni Risa Ontiveros yan. Screenshot. Hindi yan. Buti kung yan, text talaga, nag-uusap kayo, nagsagutan kayo doon, matitrace yan, makukuha, pero screenshot lang doon. Napakahirap na proseso yan para iproba mo na totoo. At klarong-klaro naman dahil mismo sino lang sabi, wala naman kamang ganyang pinag-uusapan. Actually nga, mayroon pang revelation si Nolasco ito nagsabi na inoperan daw siya ng pera para yan nga na regarding dyan sa kaso na yan na babaliktad, na hindi nga pumayag. Yun ang narinig ko doon sa abogado ni si Panilo, nagsasalita niyan. So yung ang gusto nilang mangyari, nakukunin ng dokumento galing sa para makita daw ang mga deposit ni BP Inday Sara na galing daw sa confidential fund. Ganon. Kasi ito nga si Duke
Napakapalpak talaga. Bago ka magparata, kailangan meron kang ebidensya na yung pera na nandyan sa bank account ni BP Inday Sara, may isang tao na talagang witness o whistleblower na nakita si BP Inday Sara na kinuha yung pera o may inutusan siya na inabot yung pera na yan, at may pagpatunay tao na nandyan na nakita at na-witness nila na pinasok sa bank account ni BP Inday Sara. Kaya meron na silang ebidensya. Klarong ebidensya, solid na ebidensya. Katulad sa nangyari kay Irap ganyan. Meron bang ganon? So klarong fishing expedition lang yan. At sa tingin ko hindi papayag ang ano niyan, ang EMLC. Yun na nangyari kay Karandang doon, nalala mo? Linabas ni Trillanes, gawa-gawa lang pala yung ano na yan, yung report galing ng EMLC na dinideny nila na galing sa kanila, na fabricated yung report na yan, so, na pinapakita yung bank account na yun. So yun, ito rin ang nangyayari ngayon. Bakit papayagan ng EMLC yan, nabuksan yan? Wala naman kayong solid na ebidensya. Kaya nakita natin kung gaano ka din ba yan sa Lasal, si Joke, no? Nakakahiya. Ngayon din sa law school ng Lasal, kung ganyan gagawin mo, para kang kailangan may kasamang ebidensya na may ginawa si BP Inday Sara. Kaya yun ang dahilan na buksan ang bank account niya. At sabi nila, you have to prove that you're innocent. Nakakatawa naman kayo. Kung ikaw nag-akusa, ikaw ang magbigay ng proof na talagang ginawa niya yung krimi niya yan. Hindi yung taong inakusahan nyo ang mag-prove sa kanyang innocence. Ano pang klaseng batas yan? Kailangan assume na ang inaakyusan, ang pinaparatangan na tao na siya inosente. Kung ikaw magparatang na may ginawa siyang krimen, you shall have evidence na talagang mag-implicate sa kanya na talagang ginawa niya yung mga bagay niya. Hindi lang yung testimony na ganyan. Kailangan nakikita mo na ito, binigay mo yung pera. Ginawa ba yan ni BP Inday Sara? Siya ba ang nagdi-disburse ng pera at siya ang tumatanggap ng pera? Hindi niya ginagawa yan. Kaya nahirapan niya kayo kay merkado na nagbibigay rin ng mga sobre, mga ganyan. Kasi hindi naman si BP Inday Sara nagbibigay ng pera. At binuksan daw ang pera, ilang buwan na yun, magbinuksan yan, diyan pa rin. Pero napaka-imposible naman yung mga allegations na yan. Kaya hindi umuobra. Kaya maraming ang mga congressman na ayaw nila i-risk ang kanilang pagiging congressman, dahil alam naman na malapit na by 2028 magkaroon na rin ng election para sa Congress. Ayaw nila i-risk yan kasi siguradong mamarkahan sila ng mga supporters ni BP Inday Sara, mga DDS at sa mga taong bayan na talagang sulit na sumusuporta kay BP Inday Sara. Sigurado sila na mamarkahan sila dyan. Hindi katulad nung nakarang eleksyon, midterm, wala namang ganyan huli na. Pero ngayon, mahaba pa tumatakbo yung impeachment. Pagtakbo ng impeachment yan, kung sinong pumirma yan, sigurado yan, ikakampanya yan ng mga supporters ng BP Inday Sara na hindi na ibuto sa 2028. Kaya yung ibang congressman, alam naman nila, nasabi talaga yan. Kahit maka-achieve sila ng 106 votes, na I'm sure maniobra na yan ni Sandro Marcos na ganyan ang mangyayari, na mabuo yan at ma-endorse, mapasa doon sa Senate for trial. Natat na si Soto. So maraming mga balak na gagawin, na gugulatin yung mga senador, kung ano-ano. Pero sa tingin ko, hindi na yan. Marami pang lilipat yan, lalo na yung mga
Tulad nila Mig Subiri, si Mark Villar, si ang dami, si JB Orcito. Siyam na nga yan. Kung matuloy ang botohan niya, kailangan nila ng 16 votes. Kung as is sila ngayon 15, pero maraming lilipat niyan. Baka 12 na lang maiiwan dyan sa majority. Baka nga, mababa pa dyan. Kaya hindi talaga ma-impeach si VP Inday Sara. At iisipin ng mga congressman yan, bubuto tayo ngayon, tapos madamay tayo, hindi naman pala makonvict si VP Inday Sara. Patay sila ngayon. Kaya yung kapidabit ni Marriaga, alam naman natin, nakakatawa eh. Isipin mo, magka-schoolmate daw sila, schoolmate. Magka-elementary pa lang si Inday Sara, wala pa siya sa San Sebastian. High school pa lang. Si Marriaga, nasa low school na. Paano mangyari na maging kayo? Batchmate kayo. Di ba? Kaya marami siyang kalukuhan na ginagawa. Pagkakamali, ang dami niyang sinabi na sa BPSG daw, naging trainer siya. Basahin mo yung pidabit, nakakatawa eh. At ngayon, gusto nilang ilipat yan sa custody ng House of Representatives para maturuan nila ng gusto. Pero alam mo, kung dadaan ka ng cross-examination, lalo na yung mga galing na abogado, lalo na kung klarong-klarong kasinungalingan naman yung allegations mo, talagang booking ka dyan. Hindi nga lang natin i-mention na kidnapper siya eh. Na dati, na-charge siya ng kidnapping, anong year yun, na-save siya ng sino ba yan? Kilala ng San Sebastian Lugo yata yun. Kasama mga kaibigan niya. So, nanginap ulit, kaya ito nakakulong ngayon. Gusto nga nilang i-save, gusto nilang dalhin sa Kongreso para maturuan ng husto. Sino bang tuturo niya? Si Dilian nagpunta na sa kanya, nag-usap na sila eh. Di ba? Siya ang pumasok, sinabi pa si Inday daw ang pumunta doon. Tapos mismo si John Vic Remulla nagsabi, hindi yan ang pumunta si Inday doon, pero hindi si Marriaga ang pinuntahan ni Inday, ibang nakakulong. Hindi lang sinabi kung sino. Hindi kasi si Pastor pinuntahan ni Inday, di ba? Diyan pareho bang sa bikutan yun, di ba? So Pastor Kibuloy. Ngayon, ito nga, desperado na sila eh. Yung Ilgatin, mahirap i-prove yan. Kailangan ng sulit na ebidensya yan, kaya wala yan. Kaya hindi na nila malaman kung anong gagawin nila kay Inday Sara. Kasi hindi wala talaga eh. Saan sila maghanap ng ebidensya dyan? Kaya malamang sasagot yung mga abogado ni VP Inday Sara, pero si VP Inday Sara hindi na magpupunta dyan. Magbibigay lang ng counter doon sa mga allegations. Tapos na, kasi nagpakita na yung yung 16 na abogado diyan, sina Porton, si Sison, Sheila, si Narbasa, kasama pa nga si Puwa at saka si Monsayak. Yun ang gustong arbore ni Ridon. Na bakit daw ginawang abogado ni VP Inday Sara, na witness daw nila na napakasira ulo ni abogado ni VP Inday Sara gawin yung witness. Nakikita na natin how desperate ng mga oposisyon laban kay VP Inday Sara. So kung sana wala lang mangyaring masama kay VP Inday Sara, tuloy-tuloy lang ito, at sa tulong natin na mga supporters ni VP Inday Sara, aside from yung prayers natin na maging safe siya lagi, ikakampanya na natin kasi nagdeklara na si VP Inday Sara. So kailangan mangangampanya na tayo ngayon. Our target na kailangan hindi lang 32 million, baka dayaan pa ni George Garcia yan eh. Pabuti natin ng 50 or 40,000, 70,000 daw yung voters. So around, siguro safe na tayo mga 50 million. Sa kanila na yung 20, hati-hatiin na lang nila kung ilang kandidato sila. Na malamang naman, hindi makokontrol ng BBM yan. Na
Ay maraming ambisyosa diyan. Baka mahati pa yung excuse, dilaw at saka pink niyan. Si Risa, ambisyosa yan eh. Si Lini, ayun, ayaw pa lang dahil siguro nag-iisip pa ng pondo. Pero definitely ang mga oligarch naman kay Lini yan, liberal yan, sigurado. Kasi ayaw naman talaga nila ng mga Duterte. Alam naman nila ano nangyari sa kanila. Naging matino ang takbo ng pamahalaan natin, kaya hindi mangyayari yung nangyari ngayon na namayagpag yung mga oligarko, no? Hawak nila lahat ng negosyo. Pero yung iba naapektuhan na rin dahil nga bumagsak talaga ang ekonomiya natin. Wala nang foreign investment. At yung mga major projects natin na supposed to be matatapos na hindi pinatuloy ni Bangag. Kinuha pa yung pera para doon sa yung mga foreign counterpart na pera, kinuha pa. Ginamit sa program funds. Yun ang ginamit na karang eleksyon. At diba, binulsa. Yung pangasabi ni Tubichanko na ang budget daw ng midterm elections 20 billion, pero ang nakarating sa kanya 6 billion lang. Sana yung 14. Yun ang tanong dyan. Huwag mong sabihin napunta. Hindi yan, napunta yan kay Bangag lang. Sigurado. Yung mga ano na yan. Yung mga malita na yan. So, marami kasi marami nagsasabi diyan sa Elgatin Well, delikado si Inday Sara dyan. Ano ba? Wala silang ebidensya. Wala namang Ferrari si Inday Sara, walang Maserati. Makita mo, na Maserati, saan galing yung pera niyan? Di ba? Napaka-imposible niya na mga paratang na parang hindi pinag-isipan ng gusto. So, siguro hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. At I hope before you leave this channel, paki-press naman yung like. And then, para maraming makapanood nitong vlog na to, then try to follow Justin Talk News PH. And of course, doon sa mga bago nating viewers, kindly press subscription button para dumami tayo. And then para maging kayo, lagi kayong notified, press that notification bell para ma-notified ko kayo anytime na mayroon tayong bagong podcast. So maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Thank you po at God bless.